Goldilocks. Kailanman hindi magbabago. Tay, di na ako pwede magtagal. Nasa ka ba? Tay, pakisabi na rin kinanay, ha? Sabi mo sa mga kapatid ko, mag-aaral sila mabuti. Ha? Nikki? Nikki? Mahal ko kayo. Mahal ko kayo, Tay. Noong March 14, inyong natunghayan ang kwento ng isa sa ating makabagong bayani, ang SA-44, si Efraim Mejia dito sa ating programang Magpakailanman. Napakaraming positibong reaksyon ang aming natanggap tungkol sa naturang istorya ng kagitingan at pagmamahal sa pamilya. Ngayong gabi, isa na namang totoong kwento ng katapangan at walang kondisyong pagmamahal sa ating bayan ang inyong mapapanood bilang pagsariwa sa alaala at bilang papugay sa di matatawarang serbisyo ng 44 na mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para sa Pilipinas. Ito ang nakakaantig na episode na aming handog sa inyong lahat. Alab ng Puso, The Nicky Nasino Jr. Story. Perfect yan. Check ko mamaya. Pag hindi perfect, libre mo ko lunch, ha? May biro lang. Kasagot, pero kahit nagkagalit siya, ang guwapo niya pa din siya. Grabe ka! Bakit kasi ayan na siya. Bye-bye. Ingat, Sir Nicky. Ingat. Goodbye, Sir Pogi! Ingat kayo, ha? Ayop ka! Papatayin kita! Papatayin kita, ayop ka! Niloko mo ako! Papatayin kita! Oy, mano! Niloko mo ako! Mag-ilan dito! Sinabi mo mag-ilan dito! Ayun na! Kuya! Okay ka lang? Manong naman eh. Sabi tigil na eh. Hindi ka nasaktan? Ang galing ni Kuya kanina. Isang the moves lang niya, plakda ka agad si Mang Pedring, Kuya. Bilib ako sa'yo. Ang galing mo dun. Diyos ko naman, Nicky. Bakit kasi nakialam pa? Nay, huwag na kayo nervyosa. Ito naman, andito naman ako. Buhay na buhay. Eh, Nay, hero nga kasi si Kuya. Kaya ganun. Eh, paano ka ikaw nataga ng lasingger yan, ha? Aanhin mo ang pagiging bayani ko na disgrasya ka naman. Ay, naku, pagsabihin mo nga tong anak mo. Pinando na kami na gusto mong tumulong. Pero baka ikaw naman ang madisgrasya. Ilang beses ka na bang napapasubo sa ganyang mga gulo? Eh, tayo, gusto ko nang tumulong. Eh, hero ka nga kasi, Kuya. Ganyan talaga kapag mga hero. Alam mo, kulang na lang sa'yo. Costume ng superhero. Diba? Palagay ko, hero nga talaga si Kuya. Tama! Tay, Nay, iniisip ko lang. Total, nasunod ko na rin yung pangarap niyo na maging teacher ako. Huwag ko sana kayo magalit, ha? Pero, gusto ko na po mag-resign sa pagtuturo. Mag-resign? Bakit? Ano bang plano mo? Mag-a-apply po ako. Magiging pulis ako. Diyos ko naman, Nicky. Nay, ito ho talaga yung pangarap ko eh. O magserbisyo ako sa bayan, sa mga tao. Bakit? Serbisyo din naman sa bayan ng pagtuturo, di ba? Nay, itong pagpupulis talaga ang pangarap ko. Pangarap? O ilapit ang sarili mo sa disgrasya? Kung yun ang gusto mong gawin, hindi kita pipigilan.
Nicky, ano sabi? Wala daw sila opening. Saan ako pinapapunta eh. Baka naghahanap lang ng lagay dyan. Anong gusto mo? Magbigay tayo? Kunin natin yung kambing sa bahay. Pansuhod. Ayoko tayo. Ayoko ng suhoy. Eh kung matatanggap po ako dito, gusto ko sa malinis na paraan. Sa sariling pagsisikap. Mama, walang galang na sa inyo. Kung gusto talagang ng anak niyo maging pulis, ire-recommenda ko siya sa SAF, sa Special Action Force ng PNP. Talaga ho? Ang mga katulad mo, ang dapat na pumapasok sa pagpupulis. Iyo. Salamat ho. Maraming salamat ho. Thank you po. Sir, thank you. Thank you. Yung asawa ko po kasi maprinsipyo. Sabi niya, hindi. Papasok ako sa PNP sa paraang maghirap ako. Kaya ko yan. Sa paraang sa gusto sarili ko. niyang Sa sarili pagpupursige. kong pagpupursige. Mula sa probinsya ng Aurora, ay nagtungo si Nikki sa Santa Rosa, Laguna para doon magsimulang mag-training bilang miyembro ng Special Action Force, isang elite unit ng Philippine National Police. Lingid sa kaalaman ni Nikki, kanya palang matatagpuan doon ang babaeng kanyang mamahalin at ihaharap sa altar. St. Peter's gonna say, St. Peter's gonna say, how you when you're living, boy? How you when you're living, boy? How you when you pay? How you when you pay? And I reply with a little bit of anger. And I reply with a little bit of anger. I earn my pay as a Mars? Ang gwapo naman pala nung ka-text mo. Parang artistahin, Mars. Ay nako, sigurado ako babaero yan. Tingnan mo naman, oh. At saka sis, ano ang pang-level ko sa itsura niyan? Ano ka ba? Alam mo, ikaw, traumatized ka pa rin dun sa ex-boyfriend mo, no? Yung nakabuntis ng ibang babae. Mars, eto na, binibiyayaan ka na ng kapalaran. Ayun na, oh. Ang gwapo niya, oh. Ay, alam ko na, Mars. Ano kaya ko i-post ko yung picture ko sa Boracay? Oh, sexy yung ka nakatupis dun. ako. Oo, yun. Labas dimples ko doon. Oo, gano'n. Sige nga, i-post. Pero photoshop muna natin. Okay, okay. Teka, asan na ba yun? Rosel? Uy, bakit ganyan ang suot mo? Nay, maganda yung legs ko, no? Saka para ma-distract si Nikki. Hindi na siya tumingin sa face ko. Nandyan na yung bisita mo. Huh? May. Para sa'yo. Pasalubong mo. Tamis yan. Lambot niyan. Pagkatapos magkakilala sa text at magpalitan ng messages, si Nikki na mismo ang nagpumilit na makita niya ng personal si Rosel. Ikaw nagluto nito? Totoo ba? Ubos. Ako? Ay, paano? Oh, teka. Tutuloy na ako. Parang kararating mo lang.
lang ah. Kailangan ko na bumalik sa barracks eh. Tsaka, saglit lang yung pinaalam ko sa kanila. Okay. Alam ko naman. Na? Kasi na-realize mo na hindi tayo bagay. Dahil masyado kang gwapo at hindi lumilevel yung beauty ko sa'yo, ganon. Alam mo, hindi mo naman kailangan magpalusot pa eh. Sabihin mo na lang sa akin, huwag ka na yung magmamadali kang umalis. Rosel, ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Sino ba yung nag-text sa akin at tawag ng tawag sa akin na kung pwede siya manligaw? Rosel, kaya ako nagpunta dito para makilala ka ng personal. Para sa susunod, makapandigaw na ako sa'yo ng formal. Huwag lang talaga ngayong gabi kasi kailangan na talaga ako sa barracks eh. Rosel, liligawan kita. Pangako yan. Ang SAF may isang salita. Ha? Bye-bye. Hello? Oo. Basta alam mo na, ipapadala mo. Oo. Basta siguraduhin mo fresh, ha? Oo. Sige. Oo, sa office yun. Text ko sa'yo yung address, ha? Teka, kuya. Ang daming klase ng bulaklak dito. Hindi ako makapili. Baka mamaya, pampatayin mapadala ko dito. Basta white roses. Okay, white roses. White roses. Hoy, Nasino, wagas naman pagiging labuboy mo. Seryoso ako dito, master. Ay! Hindi ka ba masaya para sa akin dahil may bulaklak ako? Mars, may bad news ako sa'yo eh. Alam ko dati gusto mong tumandang dalaga, di ba? Kasi nga traumatize ko sa mga lalaki. Yung huli mo, nakabuntis ng ibang babae. Tapos ngayon naman. Pwede ba? Sabihin mo lang sa akin kung ano. Kasi hindi na ako makahinga eh. Ano kasi? Tingnan mo to, Mars. Halika dito. Mars, mukhang may ibang girlfriend si Nikki. Nang mga sandaling iyon, tila gumuhong muli ang mundo ni Rosel nang makita ang mga litrato ni Nikki, kasama ang dating kasintahan nito. Simula noon, umiwas na si Rosel sa mga text at tawag ni Nikki na lubha namang ikinamahala ng binata. Rosel! 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 Saan ba tayo? Rosel, sariwain natin. Nung una, ayaw mo siya. Ayaw mo siya? Bakit? Kasi po ang isip ko po, pulis yan. Parang nung nakita ko siya, sabi ko, gwapo. Oh, hindi ko gwapo pala. Opo, hindi ko po inisip na
delikado yung trabaho niyan. Ang inisip ko po kasi, sabi ko, baka mamaya katulad lang din niya ng mga pulis na nababalita natin na babaero. Natakot ka na baka chick boy. Opo, chick boy. Kasi yung itsura niya po. Pero paano ka napaibig kay Nikki? Pinahirapan mo ba? Hindi naman po. Hindi naman. Oh, gwapo naman, pinahirapan mo. Hindi po. Parang kasi biro po, lang, kasi po, Tita Mel, kahit malayo po siya, talagang lagi po yan, tawag, text, tapos mahilig po siya magpadala ng bulaklak sa trabaho, surprise ka niya. Yun, tas pinaramdam naman niya po sa akin na talagang... Mahal na mahal ka niya. Opo. At saan ka naman nahulog? Saan ka na yung talagang bumigay na yes? Conservative type po siya na lalaki. Conservative siya. Tapos yun nga po, isa siyang pulis na makajos. Break na ba talaga kayo? Oo nga. Gusto mo tawagan ko? Para makausap mo. Huwag na. Naniniwala naman ako eh. Tingnan mo. Love you. I love you. Oh, bakit? Sorry na. Teka, totoo naman yung sinasabi ko ah. Ano na ba tayo? Kasi naman eh. Oo na. Sige na. Oo na? Ganun na lang? Ano pa bang gusto mo sabihin ko sa'yo? Siyempre, gusto ko rin marinig yung mahal din kita. Sige na! Ito naman, nakaka-obvious naman. Ito na Gusto ko lang marinig, sige na. Oo na. Mahal kita. Yes! Sarap naman. Love you, babe. Teka, parang mas bagay sa atin yung Han. Love you, Han. O, diba? Bakit? Anong tawagan namin ng ex ko eh. Sabi ko nga. Love you, babe. It's okay. Love you. Seryoso po ako. Mahal ko. Ayun naman ang mahalaga, anak. At saka magkapareho kayo ng pananampalataya. Kaya kung ang basbas kong hinihingi mo, masaya ako para sa inyong dalawa. Sige, pagbuluto. Sige. Naging formal na magkasintahan sina Nikki at Rosel noong May 2012. Pagkalipas ng kalahating taon, nagbalak namang magpakasal ang dalawa. Pero inabot ng isang taon ang planong pagpapakasal ni na Nikki at Rosel dahil sa madalas sa pagkakadestino ni Nikki sa Mindanao. Ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Noong buwan ng December, taong 2013, sa wakas ay natupad at natuloy na rin ang pag-iisang dibdib ng dalawang pusong nagmamahalan. Mapakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Pero pagkatapos ng kanilang kasal, madalas na muling na destino si Nikki sa Mindanao. Kaya bibihirang magkapiling ang mag-asawang Nikki at Rosel. Hoy, sino? Tulala ka na naman. Namimiss mo na naman yung misis mo, no? Gusto sana namin magkaanak eh. Pero baka magtakal pa tayo dito.
Wala na ako sa inyo, ha? Adi. Woo! Kita na mamaya, ha? Sige. Babe! Babe! Ano ginagawa mo dito? Inulat ko naman ako. Ano yan? Birthday mo, di ba? Para naman masamahan kita dito sa kampo. Naks naman. Saka, babe, kasi mag-Valentine's sa Makalawi. Ayoko naman na yung first Valentine's natin bilang mag-asawa. Kaya wala pa tayo. Wow, sweet naman yung babe. Saka, babe, si nanay at saka si tatay. Alam mo na, humihiling na sila ng apo. Aba! Narinig niyo yun? Apo daw. Ikaw naman eh. Ay, ganun. Ay, ano yun? Ano yun? Ay! Teka lang! Saan mo ako dadalhin? Eh, ano pa? Bibigyan natin na po nanay-tatay mo. Oh, pati nanay-tatay ko, halika na dito. Teka lang, ang daming tao! Okay lang yan. Sino? Sama naman kami. Ayoko! Akin lang to! Alam kayo ng sarili nyo. Totoo ba, babe? Oo. Game na, kayo magulo, ha? Teka lang! Ano yung hinihiling niya sa'yo bilang asawa nung kinasal na kayo? Yun nga po, na sana maintindihan ko yung trabaho niya. Sabi niya sa akin, inihahanda niya yung sarili ko. Sabi niya, babe, sana maintindihan mo yung trabaho ko. Hindi sa lahat ng oras nandito ako, na magkasama tayo. Pero kahit malayo ako, tandaan mo na mahal kita. Tapos, hindi naman siya nagkulang po sa akin sa oras niya. Talaga pong tumatawag yan, nagte-text. Lagi niya po akong inaalala. Opo. At agad ba nung kinasal kayo, gusto niyang magpamilya? Agad? Opo. Gusto niya magkaanak magkaroon agad? kami ng anak agad. Agad? Yun rin po kasi yung gusto ko. Kasi nga po, panganay siya. Yung iba po niyang kapatid, nauna na sa kanya. Nauna na nag-asawa, nauna na Opo. nagkaanak, Opo. nagkapamilya. Even po yung family niya, saka family ko, gusto na rin na magkaroon kami ng baby. Kasi nga po ako panganay din. Oo. Dito na lang. Oh, kuya, bayad o. Kamusta prenatal check-up niyo? Bakit? May problema ba? Tiro baby yung nakita. May cyst dun sa ovaries niya. Ha? Eh, bakit nagkaroon ng cyst? Ano lang dapat natin gawin? Eh, babe, isipin na lang natin na siguro mas nakakabuti na maaga nakita tong cyst na to, di ba? Para mapaaga yung paggamot niyan. Think positive lang, babe. Huwag ka lang hiyak. Ano? Dahil sa duda ng mag-asawa sa unang findings ng doktor, kumonsulta sila sa isa pang doktor. At dito nila nalaman na totoo naman palang buntis talaga si Rosel. Anong ba namang klaseng doktor yung nagsabi na cyst tong baby ko? Dapat ireklamo yun eh. Babe, tama na yan. Alika dito. Ikaw talaga. Kaganyan. Bago ka ma-stress para sa baby natin, no? Hayaan mo na, baka nagkamali na yung doktor. At talagang pinagtatanggol mo pa yun?
Diyos ko naman, babe. Baby natin tong sinasabi niyang sis. Eh, paano kung pinainom niya ako ng pamparegla? Paano kung na-depress ako tapos tumalon ako sa bangin? Uy, wala namang talunan sa bangin. Babe naman, walang ganunan. Positive lang. Hindi na mo pumapangat ka na. Oo. Ganyan naman talaga yung tingin mo sa akin. Umamin ka na. Di ba? Hindi mo na ako mahal kapag pumangit ako. Mamamanas ako, lolobo ako, tataba ako. Babe, tama na yan, tama na yan. I love you. Sorry na. Nung nakikita mo ganun siya kaasikaso sa baby, anong naging feeling mo, Rosel? Masaya po. Kasi sabi ko nga po, Tita Mel, napakaswerte nung anak ko. Kasi nagkaroon siya ng ganun ka-responsable na tatay. At hindi ka nagkamali pala sa pagpili mo. Talagang sabi niya sa akin, babe, mahal na mahal ko to si Nathan. Palalakihin ko siya na na may takot sa Diyos. Babe, parang sumipa si baby. Ay, talaga? Oo. Sige, paramdam nga. Asan? Kanina naramdaman ko eh. Putan. Ano ba yung ginagawa mo dyan? Eh, basta para sa kanya yan. Anak, excited na ako makita ka. Hayaan mo, sisikap ako para hindi tayo maghirap. Kasi alam mo, tatay mo nung bata ako, nagbebenta na ako ng pandesal, nagbebenta na ako ng ice candy, kung ano-ano. Babe, hindi ka pa naririnig niyan. Naririnig ako niyan. Oo, nakaganon yan. Hi, Nathan Inigo. Ano raw? Nathan Inigo? Oo, ganda, di ba? Eh, sabi ko, basta pag lalaki yan, gusto ko, yun ang magiging pangalan niya. Nathan means forever. Inigo naman, ibig sabihin nun, brave. Oh, wow. Forever brave. Di ba? Parang tatay niya. No, Nathan? Ikaw talaga? So wala kang kinatatakutan? Meron naman. Ikaw? Ang cute-cute mo talaga! Love you. Babe! Babe, nasan ka na ba? Dito pa rin kami sa Mindanao eh. Babe, di pa ako pwede umuwi dyan. May operation kami. Utos ng presidente. Ano? Handa na ba kayo? Babe, sabi mo may isang salita ang Sam tayo. Sandali lang. Sabi mo may isang salita ang Sam. Sabi mo na dito ka sa tabi ko. Lumabas ang baby natin. Saan ka na ba? Babe! Babe! Halika na! Halika na! Dadaling ka na sa ospital! Halika na! Buhatin mo na! Halika na! Buhatin mo na! Halika na! Anak, huwag ka muna iiyak! Halika na! Halika na! Babe! Hello, babe! Wala iyak! Exhale, inhale, exhale, inhale. Para kayo sa ospital tayo! Pare! Bilisan mo!
Ipinanganak ni Rosel si baby Nathan nang wala si Nikki sa tabi niya. Isa palang top secret operation ang kinabibilangan ng SAF unit ni na Nikki, kaya hindi agad ito nakauwi. Pero bago sumapit ang Pasko, nakauwi naman si Nikki para masilayan at makapiling ang anak niya sa una at sa huli na rin palang pagkakataon. Ay, anak. Ay, Nathan, Inigo. Ako ang tatay mo. Masaya ako nandito ka na. Ay, babe. Babe, anong ginagawa mo? Huwag ka na tumayo. Sabihin mo na lang sa akin, ha? Nagagawa. Huwag ka na tumayo. Gusto ko kasi kayong dalawa makatabi. Huwag ka na magbalak. Baka bumuka pa yung tahi mo. Huwag na, sige na. Kami na lang lalapit sa'yo. Babe, Bakit, babe? mahal mo pa rin ba ako kahit may biyak na ako? Anak ko, tinan mo itong nanay mo. Hanggang ngayon, pinagdududahan pa rin niya yung pagmamahal ko sa kanya. Pagalitan mo nga, oh. O yan, tinan mo, nagising mo tuloy siya. Yan, oh. Nanay mo, pagalitan mo. Tuloy mo lang naman. Oh. Mamatikon ka, nagbibiro lang ako. Nagbibiro. Hindi, masaya lang talaga ako. Babe, alam ko naman na mahal mo ako. Pasensya na, minsan makulit ako. Gusto ko lang kasi paulit-ulit ko niririnig eh. Eh, hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na binigay kayo sa akin ng Diyos. Love you. Kung nalalapag yung bagahe niya, diretso po kaagad siya sa kwarto. Talaga? Naka-uniform pa po siya. Yun nga po. Niyakap niya kaagad yung bata, hinalikan niya, kinarga. At nagkaroon ba siya ng pagkakataon para alagaan kayo mag-ina? Ay, Kasi opo. cesarean ka Lalo na po yung anak niya. Siya po yung nagpapaligo sa baby to think na... Opo. Yung pusod nun sa riwa. Ako po, hindi ko pa po na mapaliguan yung anak ko. Siya po, tiningnan niya lang po yung tita ko paano paliguan. Yun po, araw-araw po yan siya yung nagpapaligo. Chinecheck niya yung singit, yung rashes. Tapos yung tenga, siya naglilinis. Opo, siya po talaga. Talaga pong sinulit niya. Nung nakikita mo ganun siya kaasikaso sa baby, anong naging feeling mo, Rosel? Masaya po. Kasi sabi ko nga po, Tita Mel, napakaswerte ng anak ko. Kasi nagkaroon siya ng ganun ka-responsable na tatay. Happy first month, anak! Meron ba siyang nasabi? Meron ka bang napansin sa kanya, nakakaiba? Na maaaring magpahiwatig na, teka muna, parang, di ba? May kakaibang mangyayari. Merong ganun, Rosel. Yun pong huling araw niya sa amin. Oo. Nagpa-picture po sila. Basta lagi pa-picture po sila ng anak niya. Okay. Opo. Yan. Pwesto. Sana magkasya, di ba? Ang galing ko mo. Ang galing. Isa pa. Oh! Bakit ang dami mong dala?
Bukas na ako uwi ng Mindanao eh. Para sigurado na dito magkukulang para sa anak mo. Babe, parang hindi ka nagbibilang eh. Ang bilis lumaki nitong baby natin, no? Sigurado ako next month hindi na kasya sa kanya yung mga diaper na yan. Hayaan mo na. Mas okay na yung sobra kesa sa kulang, no? Tulog na tulog eh. Nga. Ay. Oo. Gising na. Oh. Uy, si tatay. Hirap pala ng ganito. Ang alin? Magkaanak. Hindi ko maintindihan. Bukas, pag alis ko, ayoko kayong gisingin. Kasi pakiramdam ko, hindi ako makakaalis eh. Lalo na kapag niyakap ninyo ako. Babe, ano ba kasi yung operasyon niyo? Magsaserve lang ng warrant of arrest. Mag-iingat ka lagi, ah. Huwag kayong mag-alala. Basta, kahit anong mangyari, sisiguraduhin ko na hindi kayo maghihirap. Bukas, pag alis ko, ayoko kayong gisingin. Kasi pakiramdam ko, hindi ako makakaalis eh. Lalo na kapag niyakap ninyo ako.
madaling araw ng January 25, 2015. Kabilang si Nikki sa assaulting team na sumugod sa Mama Sapano para arestuhin si Marwan. Bigo! Bigo! Ano pa naman tong tatay mo, anak? Bakit hindi siya makontak? Babe! Babe! Babe, nasan ka ba? Pinag-aalala mo naman ako eh. Kaya na pa kita tinatawagan ah. Babe, loadan mo ako agad. Ngayon na, please. Babe? Loadan mo na ako, babe. Ano yun? Bakit may putukan dyan? Ang sabi mo sa akin, magsaserve lang kayo ng warrant of arrest. Ano, nagsinungaling ka? Babe, I love you. Sorry na. Sige na. Di ako pwede magtagal, ha? Sige na, loadan mo na ako agad. Ngayon na, ha? Sige. Mag-iingat ka dyan, ha? Love you. Love ka namin ng anak mo. Mahal ko kayo. Oh, Nikki, napatawag ka. Tay! Tay, di na ako pwede magtagal. Nasa ka ba? Tay, pakisabi na lang kay nanay, ha? Sabi mo sa mga kapatid ko, mag-aaral sila mabuti. Ha? Nikki? Nikki? Mahal ko kayo. Mahal ko kayo, Tay. Anong sabi ng anak mo?
Nagmamadali eh. Maraming ginagawa. Busy siya. Pero okay naman siya. Tinatawagan ko po yung cellphone ng asawa ko, hindi nagri-ring. Hanggang sa mga bandang 6:30 po ng gabi, nag-ring po yung phone, may sumagot po. Babe, nakuha mo na ba yung load? Wala na siya. Unti-unti namin naubos dito. Ano? Sir, ano po nangyayari? Hello? Yun nga po yung sabi sa akin, wala na sino. Yun po. Kaya po nanginginig po ako nung talaga nung sinabi po sa akin na wala na sino. Kasi paano mangyayari po yun? Kanina po kausap ko pa siya. Nikki! Nikki, umuwi ka. Hintay ka namin ang anak mo. Asan ka ba? Asan ka ba, Nikki? Rosel, ano na daw ang nangyari? Wala na ho si Nikki. Sa aking pag-utos, tilap manda! Agap ta! Handa! Sibat! Putok! 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 Agap ta!
Baba! Ta! Basta liligawan kita. Pangako yan. At sa akin may isang salita. Love you. I love you. Oo na. Mahal kita. Yes. Sarap naman. Ano yung... Hi, Nathan Inigo. Nathan means forever. Inigo naman, ibig sabihin nun, brave. Forever brave. Di ba? Parang tatay niya. No, Nathan? Ikaw talaga. Daya-daya mo naman eh. Bukas, pag-alis ko, ayoko kayong gisingin. Kasi pakiramdam ko, hindi ako makakaalis eh. Lalo na kapag niyakapin niyo ako. Kailangan ko na umalis. Ha? Bakit? Kailangan ko na umalis, babe. Basta tandaan mo, lagi ako nandito kasama kayo.
Manalig lang kayo sa Diyos. Love you. Ano sana ang gusto mong sabihin kay Nikki kung nagkatuluyan ng inyong conversation? Kahit nadidinig mo yung putukan sa likod, alam mo, nasa peligro ang buhay niya noong mga oras na ito. Sabihin ko po sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Gaano mo siya kamahal? Mahal na mahal po. Siya po yung greatest love ko. At ano sasabihin mo sa kanya tungkol kay Nathan? Na aalagaan ko mabuti at mamahalin ko yung anak niya. Huwag siyang mag-alala. Bubuhos ko yung pagmamahal. Babe, mahal na mahal kita. Hanggang ngayon, kung pwede ko lang ibalik yung oras, panahon. Kasi gusto ko kasama kitang palakihin si Nathan. Sana nandito ka, kasama kitang palakihin si Nathan. Nakikita mo yung anak mo kung paano siya ngumiti, kung gaano siya kataba ngayon, kung gaano siya ka-healthy. Sana ikaw pa rin yung nagpapaligo sa kanya ngayon. Kasi mahirap po para sa akin na palakihin yung anak ko. Na ako lang mag-isa. Pero kailangan ko maging matapak. Correct. Babe, ikaw yung inspirasyon ko para magpatuloy mabuhay. Maging matapang para kay Nathan. Kasi siya yung alaala na naiwan mo hanggat nandyan yung anak natin. Palagi niyang ipapaalala sa akin kung gaano mo ako minahal. Kahit sandali lang yung pinagsamahan natin, ite-treasure ko yun habang buhay. At napakaganda, Roser, ng ikikwento mo sa anak mo tungkol sa kanyang ama. Kasi isa siyang bayani ng ating bansa na hinding-hindi makakalimutan at talagang nakatatak na sa kasaysayan ng ating bansa. So, sa ngalan ng marami nating kababayan, ako'y nagpapasalamat sa iyo para sa asawa mo na hinandog sa ating bansa. Sa mga kwento ni na Efraim Mejia at ni Nicky Nasino Jr., ating nasaksihan ang walang kapantay na paninilbihan ng ating mga sundalo sa kabila ng nakakaawang mga kondisyon na kanilang pinagdaanan pagdating sa sweldo, sa armas, sa mga peligrong hinaharap, at sa madalas na pagkalayo sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Sana'y hindi matapos sa hinagpis ang pagpanaw ng ating magigiting na SAF 44. Sana'y hindi mauwi sa wala ang
kanilang sakripisyo para sa ating bayan. At sana, may makita tayong mga pagbabago pagdating sa kabuhayan, kagamitan at seguridad ng ating mga tagapagtanggol ng bansa. Nang sa gayon, manumbalik din sa ating mga puso at diwa ang alab ng pagiging isang Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Ngayon, bukas at magpakailanman. This program was brought. Pare, pare! Bilisan mo! Ipinanganak ni Rosel si Baby Nathan nang wala si Nikki sa tabi niya. Isa palang top secret operation ang kinabibilangan ng SAF unit ni na Nikki, kaya hindi agad ito nakauwi. Pero bago sumapit ang Pasko, nakauwi naman si Nikki para masilayan at makapiling ang anak niya sa una at sa huli na rin palang pagkakataon. Ay, anak. Ay, Nathan, Inigo. Ako ang tatay mo. Masaya ako nandito ka na. Ay, babe. Babe, anong ginagawa mo? Huwag ka na tumayo. Sabihin mo na lang sa akin, ha? Nagagawa. Huwag ka na tumayo. Gusto ko kasi kayong dalawa makatabi. Huwag ka na magbalak. Baka bumuka pa yung tahi mo. Huwag na. Sige na. Kami na lang lalapit sa'yo. Babe, Bakit, babe? mahal mo pa rin ba ako kahit may biyak na ako? Anak ko, tinan mo itong nanay mo. Hanggang ngayon, pinagdududahan pa rin niya yung pagmamahal ko sa kanya. Pagalitan mo nga, oh. O yan, tinan mo, nagising mo tuloy siya. Yan, oh. Nanay mo, pagalitan mo. Tuloy mo lang naman. Oh. Mamatikon ka, nagbibiro lang ako. Nagbibiro. Hindi, masaya lang talaga ako. Babe, alam ko naman na mahal mo ako. Pasensya na, minsan makulit ako. Gusto ko lang kasi paulit-ulit ko niririnig eh. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin ako makapaniwala na binigay kayo sa akin ng Diyos. Love you. Kung nalalapag yung bagahe niya, diretso po kaagad siya sa kwarto. Talaga? Naka-uniform pa po siya. Yun nga po. Niyakap niya kaagad yung bata, hinalikan niya, kinarga.
At nagkaroon ba siya ng pagkakataon para alagaan kayo mag-ina? Ay, Kasi opo. cesarean ka Lalo na po yung anak niya. Siya po yung nagpapaligo sa baby to think na... Opo. Yung pusod ng sariwa. Ako po, hindi ko pa po na mapaliguan yung anak ko. Siya po, tiningnan niya lang po yung tita ko paano paliguan. Yun po, araw-araw po yan siya yung nagpapaligo. Sinecheck niya yung singit, yung rashes, tapos yung tenga, siya naglilinis. Opo, siya po talaga pong sinulit niya. Nung nakikita mo ganun siya kaasikaso sa baby, anong naging feeling mo, Rosel? Masaya po. Kasi sabi ko nga po, Tita Mel, napakaswerte ng anak ko. Kasi nagkaroon siya ng ganun ka-responsable na tatay. Happy first month, anak. Meron ba siyang nasabi? Meron ka bang napansin sa kanya, nakakaiba? Na maaaring magpahiwatig na, teka muna, parang, di ba? May kakaibang mangyayari. Merong ganun, Rosel. Yun pong huling araw niya sa amin. Oo. Nagpa-picture po sila. Basta lagi pa-picture po sila ng anak niya. Okay. Opo. Yan. Pwesto. Sana magkasya, di ba? Ang galing gumawa. Ang galing. Isa pa. Oh, bakit ang dami mong dala? Bukas na ako uwi ng Mindanao eh. Para sigurado na dito magkukulang para sa anak mo. Babe, parang hindi ka nagbibilang eh. Ang bilis lumaki nitong baby natin, oh. Sigurado ako next month hindi na kasya sa kanya yung mga diaper na yan. Hayaan mo na. Mas okay na yung sobra kesa sa kulang, no? Tulog na tulog eh. Nga. Ay. Oh. Gising na. Oh. Uy, si tatay. Hirap pala ng ganito. Ang alin? Magkaanak. Hindi ko maintindihan. Bukas, pag alis ko, ayoko kayong gisingin. Kasi pakiramdam ko, hindi ako makakaalis eh. Lalo na kapag niyakap ninyo ako. Babe, ano ba kasing operasyon niyo? Magsaserve lang ng warrant of arrest. Mag-iingat ka lagi, ah. Huwag kayong mag-alala. Basta, kahit anong mangyari, sisiguraduhin ko na hindi kayo maghihirap. Bukas, pag alis ko, ayoko kayong gisingin. Kasi pakiramdam ko,
hindi ako makakaalis eh. Lalo na kapag niyakap ninyo ako. Eh, paano? Oh, teka. Tutuloy na ako. Parang kararating mo lang ah. Kailangan ko na bumalik sa barracks eh. Tsaka, saglit lang yung pinaalam ko sa kanila. Okay. Alam ko naman. Na? Kasi na-realize mo na hindi tayo bagay. Dahil masyado kang gwapo at hindi lumilevel yung beauty ko sa'yo, ganon. Alam mo, hindi mo naman kailangan magpalusot pa eh. Sabihin mo na lang sa akin, huwag ka na yung magmamadali kang umalis. Sir, ano ka ba? Ano ka ba? Ano ka ba? Sino ba yung nag-text sa akin at tawag ng tawag sa akin na kung pwede siya manligaw? Rosel, kaya ako nagpunta dito para makilala ka ng personal. Para sa susunod, makapandigaw na ako sa'yo ng formal. Huwag lang talaga ngayong gabi kasi kailangan na talaga ako sa barracks eh. Rosel, liligawan kita. Pangako yan. Ang SAF may isang salita. Ha? Bye-bye. Hello? Oo. Basta alam mo na, ipapadala mo. Oo. Basta siguraduhin mo fresh, ha? Oo. Sige. Oo, sa office yun. Text ko sa'yo yung address, ha? Teka, kuya. Ang daming klase ng bulaklak dito. Hindi ako makapili. Baka mamaya, pampatayin mapadala ko dito. Basta white roses. Okay, white roses. White roses. Hoy, Nasino, wagas naman pagiging labuboy mo. Seryoso ako dito, Master. Ay! Hindi ka ba masaya para sa akin dahil may bulaklak ako? Mars, may bad news ako sa'yo eh. Alam ko dati gusto mong tumandang dalaga, di ba? Kasi nga traumatize ko sa mga lalaki. Yung huli mo, nakabuntis ng ibang babae. Tapos ngayon naman... Pwede ba? Sabihin mo lang sa akin kung ano. Kasi hindi na ako makahinga eh. Ano kasi? Tingnan mo to, Mars. Halika dito.
Mars, mukhang may ibang girlfriend si Nikki. Nang mga sandaling iyon, tila gumuhong muli ang mundo ni Rosel nang makita ang mga litrato ni Nikki, kasama ang dating kasintahan nito. Simula noon, umiwas na si Rosel sa mga text at tawag ni Nikki na lubha namang ikinabahala ng binata. Rosel! 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 Saan ba tayo? Rosel, sariwain natin. Nung una, ayaw mo siya. Ayaw mo siya? Bakit? Kasi po ang isip ko po, pulis yan. Parang nung nakita ko siya, sabi ko, gwapo. Hindi ko po gwapo pala. Opo, hindi ko po inisip na delikado yung trabaho niyan. Ang inisip ko po kasi, sabi ko, baka mamaya katulad lang din niya ng mga pulis na nababalita natin na babaero. Natakot ka na, baka chick boy. Opo, chick boy. Kasi yung itsura niya po. Pero paano ka napaibig kay Nikki? Pinahirapan mo ba? Hindi naman po. Hindi naman. Gwapo naman, pinahirapan mo. Hindi po. Parang kasi po, Tita Mel, kahit malayo po siya, talagang lagi po yan, tawag, text, tapos mahilig po siya magpadala ng bulaklak sa trabaho, surprise ka niya. Yun, tas pinaramdam naman niya po sa akin na talagang mahal ka niya. Opo. At saan ka naman nahulog? Saan ka na yung talagang bumigay na yes? Conservative type po siya na lalaki. Tapos yun nga po, isa siyang pulis na maka-Diyos. Break na ba talaga kayo? Oo nga. Gusto mo tawagan ko? Para makausap mo. Huwag na. Naniniwala naman ako eh. Tingnan mo. Love you. We love you. Bakit? Sorry na. Teka, totoo naman yung sinasabi ko Ano na ba tayo? Kasi naman eh. Oo na. Sige na. Oo na? Ganun na lang? Ano pa bang gusto mo sabihin ko sa'yo? Siyempre, gusto ko rin marinig yung mahal din kita. Sige na! Ito naman, nakaka-obvious naman. Ito na Gusto ko lang marinig. Sige na. Oo na. Mahal kita. Yes! Sarap naman. Love you, babe. Teka, parang mas bagay sa atin yung Han. Love you, Han. O, diba? Bakit? Han ang tawagan namin ng ex ko Sabi ko nga. Love you, babe. It's okay. Love you. Seryoso po ako. Mahal ko. Yun naman ang mahalaga, anak. At saka magkapareho kayo ng pananampalataya. Kaya kung ang basbas kong hinihingi mo, masaya ako para sa inyong dalawa. Sige, pagbubunto. Sige. Naging formal na magkasintahan sina Nikki at Rosel noong May 2012. Pagkalipas ng kalahating taon, nagbalak namang magpakasal ang dalawa.
Pero inabot ng 1 taon ang planong pagpapakasal ni Nikki at Rosel dahil sa madalas sa pagkakadestino ni Nikki sa Mindanao. Ay tatahakin ko upang tayo'y di magkalayo. Noong buwan ng December, taong 2013, sa wakas ay natupad at natuloy na rin ang pag-iisang dibdib ng dalawang pusong nagmamahalan. Mapakailanman hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, Pero pagkatapos ng kanilang kasal, madalas na muling na destino si Nikki sa Mindanao. Kaya bibihirang magkapiling ang mag-asawang Nikki at Rosel. Hoy, sino? Tulala ka na naman. Namimiss mo na naman yung misis mo, no? Gusto sana namin magkaanak eh. Pero baka magtakal pa tayo dito. Goldilocks. hindi magbabago. Tay, di na ako pwede magtagal! Nasa ka ba? Tay, pakisabi na rin kinanay, ha? Sabi mo sa mga kapatid ko, mag-aaral sa'yo mabuti. Ha? Nikki? Nikki? Mahal ko kayo. Mahal ko kayo, Tay. Noong March 14, inyong natunghayan ang kwento ng isa sa ating makabagong bayani, ang SA-44, si Efraim Mejia dito sa ating programang Magpakailanman. Napakaraming positibong reaksyon ang aming natanggap tungkol sa naturang istorya ng kagitingan at pagmamahal sa pamilya. Ngayong gabi, isa na namang totoong kwento ng katapangan at walang kondisyong pagmamahal sa ating bayan ang inyong mapapanood bilang pagsariwa sa alaala at bilang papugay sa di matatawarang serbisyo ng 44 na mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para sa Pilipinas. Ito ang nakakaantig na episode na aming handog sa inyong lahat. Alab ng Puso, The Nikki Nasino Jr. Story. Perfect yan. Check ko mamaya. Pag hindi perfect, libre mo ko lunch, ha? Biro lang. Kasagot, pero kahit nagkagalit siya, ang guwapo niya pa din. Grabe ka! Ayan na siya. Bye-bye. Ingat, Sir Nikki. Ingat. Goodbye, Sir Pogi! Ingat kayo, ha? Ayop ka! Papatayin kita! Papatayin kita, ayop ka! Niloko mo ako! Papatayin kita! Oy, mano! Niloko mo ako! Mag-ilan dito! Sinabi mo mag-ilan dito! Ayun na! Kuya! Okay ka lang? Manong naman eh. Sabi tigil na eh. Hindi ka nasaktan? Ang galing ni Kuya kanina. Isang the moves lang niya, plakda ka agad si Mang Pedring, Kuya. Bilib ako sa'yo. Ang galing mo dun. Diyos ko naman, Nikki. Bakit kasi nakialam pa? Nay, huwag na kayo nervyosa. Ito naman, andito naman ako. Buhay na buhay. Eh, Nay, hero nga kasi si Kuya. Kaya ganun. Paano ka ikaw nataga ng lasingger yun, ha? Aanhin mo ang pagiging bayani ko na disgrasya ka naman. Ay, naku, pagsabihin mo nga tong anak mo. Pinando na kami na gusto mong tumulong.
Pero baka ikaw naman ang madisgrasya. Ilang beses ka na bang napapasubo sa ganyang mga gulo? Tay, gusto ko nang tumulong. Hero ka nga kasi, kuya. Ganyan talaga kapag mga hero. Alam mo, kulang na lang sa'yo. Costume ng superhero. Di ba? Palagay ko hero nga talaga si Kuya. Tama! Tay, Nay, iniisip ko lang. Total, nasunod ko na rin yung pangarap niyo na maging teacher ako. Huwag ko sana kayo magalit, ha? Pero, gusto ko na po mag-resign sa pagtuturo. Mag-resign? Bakit? Ano bang plano mo? Mag-a-apply po ako. Magiging pulis ako. Diyos ko naman, Nikki. Nay, ito ho talaga yung pangarap ko eh. Magserbisyo ako sa bayan, sa mga tao. Bakit? Serbisyo rin naman sa bayan ng pagtuturo, di ba? Nay, itong pagpupulis talaga ang pangarap ko. Pangarap? O ilapit ang sarili mo sa disgrasya? Kung yun ang gusto mong gawin, hindi kita pipigilan. Nikki, ano sabi? Wala daw sila open eh. Saan-saan ako pinapapunta eh. Naghahanap lang ng lagay dyan. Ano gusto mo? Magbigay tayo? Kunin natin yung camping sa bahay. Ang suhod. Ayoko tayo. Ayoko ng suhol. Kung matatanggap po ako dito, gusto ko sa malinis na paraan. Sa sariling pagsisikap. Walang galang na sa inyo. Kung gusto talagang ng anak niyo maging pulis, ire-recommend ko siya sa SAF. Sa Special Action Force ng PNP. Talaga ho? Ang mga katulad mo, ang dapat na pumapasok sa pagpupulis. Iyo. Salamat ho. Maraming salamat ho. Thank you po. Sir, thank you. Thank you. Yung asawa ko po kasi maprinsipyo. Sabi niya, hindi. Papasok ako sa PNP sa paraang maghirap ako. Kaya ko yan. Sa paraang sa gusto sarili ko, niyang sa sarili pagpupursige. kong pagpupursige. Mula sa probinsya ng Aurora ay nagtungo si Nikki sa Santa Rosa, Laguna para doon magsimulang mag-training bilang miyembro ng Special Action Force, isang elite unit ng Philippine National Police. Lingid sa kaalaman ni Nikki, kanya palang matatagpuan doon ang babaeng kanyang mamahalin at ihaharap sa altar. St. Peter's gonna say, St. Peter's gonna say, how you when you're living, boy? How you when you're living, boy? How you when you're pay? How you when you're pay? And I reply with a little bit of anger. And I reply with a little bit of anger. I earn my pay as a Mars? Ang gwapo naman pala nung ka-text mo. Parang artistahin, Mars. Ay nako, sigurado ako babaero yan. Tingnan mo naman, oh. At saka sis, ano ang pang-level ko sa itsura niyan? Ano ka ba? Alam mo, ikaw, traumatized ka pa rin dun sa ex-boyfriend mo, no? Yung nakabuntis ng ibang babae. Mars,
Eto na, binibiyayaan ka na ng kapalaran. Ayun na, oh. Ang gwapo niya, oh. Ay, alam ko na, Mars. Ano kaya kung i-post ko yung picture ko sa Boracay? Oh, sexy yung ka nakatupis doon. ako. Oo, yun. Labas dimples ko doon. Oo, ganun. Sige nga, i-post. Pero photoshop muna natin. Okay, okay. Teka, asan na ba yun? Rosel? Uy, bakit ganyan ang suot mo? Nay, maganda yung legs ko, no? Saka para ma-distract si Nikki. Hindi na siya tumingin sa face ko. Nandyan na yung bisita mo. Huh? May. Para sa'yo. Pasalubong mo. Tamis yan. Lambot niya. Pagkatapos magkakilala sa text at magpalitan ng messages, si Nikki na mismo ang nagpumilit na makita niya ng personal si Rosel. Ikaw nagluto nito? Totoo ba? Ubos. Ako. Ay! Wala na ako sa inyo, ha? Adi! Woo! Kita na lang mamaya, ha? Sige. Babe! Babe! Ano ginagawa mo dito? Ginulat ko naman ako. Ano yan? Birthday mo, di ba? Para naman masamahan kita dito sa kampo. Naks naman. Saka, babe, kasi mag-Valentine's sa Makalawi. Ayoko naman na yung first Valentine's natin bilang mag-asawa. Kaya walay pa tayo. Wow! Sweet naman yung babe. Saka, babe, si nanay at saka si tatay. Alam mo na, humihiling na sila ng apo. Aba! Narinig niyo yun? Apo daw. Ikaw naman eh. Ay, ganun. Ay, ano yun? Ano yun? Ay! Teka lang! Saan mo ako dadalhin? Eh, ano pa? Bibigyan natin na po nanay-tatay mo. Oh, pati nanay-tatay ko, halika na dito. Teka lang, ang daming tao! Okay lang yan. Sino? Sama naman kami. Ayoko! Akin lang to! Alam kayo ng sarili nyo. Totoo ba, babe? Oo. Game na, kayo magulo, ha? Teka lang! Ano yung hinihiling niya sa'yo bilang asawa nung kinasal na kayo? Yun nga po, na sana maintindihan ko yung trabaho niya. Sabi niya sa akin, inihahanda niya yung sarili ko. Sabi niya, babe, sana maintindihan mo yung trabaho ko. Hindi sa lahat ng oras nandito ako, na magkasama tayo. Pero kahit malayo ako, tandaan mo na mahal kita. Tapos, hindi naman siya nagkulang po sa akin sa oras niya. Talaga pong tumatawag yan, nagte-text. Lagi niya po akong inaalala. Opo. At agad ba nung kinasal kayo, gusto niyang magpamilya? Agad? Opo. Gusto niya magkaroon agad? kami ng anak agad. Agad? Yun rin po kasi yung gusto ko. Kasi nga po, panganay siya. Yung iba po niyang kapatid, nauna na sa kanya. Nauna na nag-asawa, nauna na Opo. nagkaanak, Opo. nagkapamilya. Even po yung family niya, saka family ko, gusto na rin na magkaroon kami ng baby. Kasi nga po ako panganay din. Oo.
Kuya, bayad o. Kamusta prenatal check-up niyo? Bakit? May problema ba? Tiro baby yung nakita. May cyst dun sa ovaries niya. Ha? Eh, bakit nagkaroon ng cyst? Ano lang dapat natin gawin? Eh, babe, isipin na lang natin na siguro mas nakakabuti na maaga nakita tong cyst na to, di ba? Para mapaaga yung paggamot niyan. Think positive lang, babe. Huwag ka nang hiyak. Ano? Dahil sa duda ng mag-asawa sa unang findings ng doktor, kumonsulta sila sa isa pang doktor. At dito nila nalaman na totoo naman palang buntis talaga si Rosel. Anong ba namang klaseng doktor yung nagsabi na cyst tong baby ko? Dapat ireklamo yun eh. Babe, tama na yan. Alika dito. Ikaw talaga. Kaganyan. Bago ka ma-stress para sa baby natin, no? Kaya mo na, baka nagkamali na yung doktor. At talagang pinagtatanggol mo pa yun? Diyos ko naman, babe. Baby natin tong sinasabi niyang cyst. Eh, paano kung pinainom niya ako ng pamparegla? Paano kung na-depress ako tapos tumalon ako sa bangin? Uy, wala namang talunan sa bangin. Babe naman, walang ganunan. Positive lang. Hindi na mo pumapangat ka na. Oo. Ganyan naman talaga yung tingin mo sa akin. Umamin ka na. Di ba? Hindi mo na ako mahal kapag pumangit ako. Mamamanas ako, lolobo ako, tataba ako. Babe, tama na yan, tama na yan. I love you. Sorry na. Nung nakikita mong ganun siya kaasikaso sa baby, anong naging feeling mo, Rosel? Masaya po. Kasi sabi ko nga po, Tita Mel, napakaswerte nung anak ko. Kasi nagkaroon siya ng ganun ka-responsable na tatay. At hindi ka nagkamali pala sa pagpili mo. Talagang sabi niya sa akin, babe, mahal na mahal ko to si Nathan. Palalakihin ko siya na na may takot sa Diyos. Babe, parang sumipa si baby. Ay, talaga? Oo. Sige, paramdam nga. Asan? Kanina naramdaman ko eh. Putan. Ano ba yung ginagawa mo dyan? Eh, basta para sa kanya yan. Anak, excited na ako makita ka. Hayaan mo, sikap ako para hindi tayo maghirap. Kasi alam mo, yung tatay mo nung bata ako, nagbebenta na ako ng pandesal, nagbebenta na ako ng ice candy, kung ano-ano. Babe, hindi ka pa naririnig niyan. Naririnig ako niyan. Oo, nakaganon yan. Hi, Nathan Inigo. Ano raw? Nathan Inigo? Oo, ganda, di ba? Eh, sabi ko, basta pag lalaki yan, gusto ko, yun ang magiging pangalan niya. Nathan means forever. Inigo naman, ibig sabihin nun, brave. Oh, wow. Forever brave. Di ba? Parang tatay niya. No, Nathan? Ikaw talaga? So wala kang kinatatakutan? Meron naman.
Ikaw? Ang cute-cute mo talaga! Love you. Babe! Babe, nasan ka na ba? Dito pa rin kami sa Mindanao eh. Babe, di pa ako pwede umuwi dyan. May operation kami. Utos ng presidente. Ano? Handa na ba kayo? Babe, sabi mo may isang salita ang Saf. Tayo sandali lang. Sabi mo may isang salita ang Saf. Sabi mo na dito ka sa tabi ko. Lumabas ang baby natin. Saan ka na ba? Babe! Babe! Halika na! Halika na! Dadaling ka na sa ospital! Halika na! Buhatin mo na! Halika na! Buhatin mo na! Halika na! Anak, huwag ka muna iiyak! Halika na! Halika na! Babe! Hello, babe! Wala iyak! Exhale, inhale, exhale, inhale. Paano kayo sa ospital tayo? Madaling araw ng January 25, 2015. Kabilang si Nikki sa assaulting team na sumugod sa Mama Sapano para arestuhin si Marwan. Bigo! Bigo! Ano pa naman tong tatay mo, anak? Bakit hindi siya makontak?
Babe! Babe! Babe, nasan ka ba? Pinag-aalala mo naman ako eh. Kaya na pa kita tinatawagan ah. Babe, loadan mo ako agad. Ngayon na, please. Babe? Loadan mo na ako, babe. Ano yun? Bakit may putukan dyan? Ang sabi mo sa akin, magsaserve lang kayo ng warrant of arrest. Ano, nagsinungaling ka? Babe, I love you. Sorry na. Sige na. Di ako pwede magtagal, ha? Sige na, loadan mo na ako agad. Ngayon na, ha? Sige. Mag-iingat ka dyan, ha? Love you. Love ka namin ng anak mo. Mahal ko kayo. Oh, Nikki, napatawag ka. Tay! Tay, hindi na ako pwede magtagal. Nasa ka ba? Tay, pakisabi na rin kay nanay, ha? Sabi mo sa mga kapatid ko, mag-aaral sila mabuti. Ha? Nikki? Nikki? Mahal ko kayo. Mahal ko kayo, Tay. Anong sabi ng anak mo? Nagmamadali eh. Maraming ginagawa. Busy siya. Pero okay naman siya. Tinatawagan ko po yung cellphone ng asawa ko, hindi nagri-ring. Hanggang sa mga bandang 6:30 po ng gabi, nag-ring po yung phone, may sumagot po. Babe, nakuha mo na ba yung load? Wala na siya. Unti-unti namin naubos dito. Ano? Sir, ano pong nangyayari? Hello? Yun nga po yung sabi sa akin, wala na sino. Yun po. Kaya po nanginginig po ako nung talaga nung sinabi po sa akin na wala na sino. Kasi paano mangyayari po yun? Kanina po kausap ko pa siya. Nikki! Nikki, umuwi ka. Hintay ka namin ang anak mo. Asan ka ba? Asan ka ba, Nikki?
Rosel, ano na daw ang nangyari? Wala na ho si Nikki.